Hey, God's morning po mga kapatid. Today is Friday. Parang kahapon na sabi ko Friday, January 15. Mali po pala. Thursday po pala yon. At ngayon po ay Friday, no ho? January 16, 2026. At ngayon po sa ating pagpapatuloy ng ating daily devotion dito sa ating God's morning ay tutungo naman po tayo sa talata mula po sa Panaya chapter 3 verse 17. At atin pong pangungusapan ang talatang ito. At ito po'y pamagatan nating no longer afraid, no? Being still in the shadow of His rejoicing. Ano nga ba ito? At bakit ba kinakailangan tayong maging matatag at huwag matakot? Ngayon, tayo po ay muli sasamahan aking partner para tayo ay samahan sa panalangin at samahan para po sa pagbabasa ng ating talata. At yan. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Zephaniah 3 verse 17. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang mga pag-ibig niya ay magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Sa magandang araw na aming lalakaran ngayong maghapon, Panginoon, samahan mo po kami, pangunahan mo po kami. I-guide niyo po kami, Panginoon, sa aming mga gagawin ngayong maghapong ito. Ganon din, Panginoon, sa aming mapag-aaralan na iyong salita, Panginoon. Nawa ito ay tumimo sa aming puso at isipan nang sa ganon ay magamit din namin sa aming susunod na araw. Ganon din sa may bahagi din sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Nawa kami rin po ay iyong humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay at pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, dito po sa ating talakayan ngayon ay ngayon po araw ng Friday, ay basahin ko lang ho sa Amplified Version. Sabi po rito ng Amplified Version, the Lord your God is in your midst, a warrior who saves. He will rejoice over you with joy, and He will be quiet in His love. Ibig sabihin po nun, making no mention of your fastings. Grabe, Hindi niya na inaalala even yung ating kasalanan. Even kahit nababanggitin pa sa atin, He will rejoice over you with shouts of joy. Napakaganda hong passage nito. It's very powerful passage ng talatang ito. Bagamat ang Zephaniah ay isa sa mga minor prophetic ng Old Testament, pero grabe ang impact ng kanyang salita. At dito po sa ating sa unang bahagi po ng Zephaniah o ng chapter 3, dito po inilarawan ng ating Panginoon Diyos ang kasamaan ng Jerusalem. Doon sa verse 3, pinakita po doon yung pagiging corrupt ng mga leaders, at doon naman sa verse 4 ay yung pagiging proud ng mga prophets, at sa verse 7 ay ang mga tao ay ayaw magsisi. Pero sabi nga ay makikita po natin na bagamat doon sa mga passages na yun, doon sa verse 3, verse 4 at verse 7, ay biglang nagkaroon ng switch doon sa verse 9 up to 20. At ito nga po yun ay kasama yung ating binasang talatang ito, na pagkatapos ng judgment na magdadala o pinadala ng ating Panginoon Diyos, ay nandun po yung paghilom at pagre-restore sa sangkatauhan. Kaya nga po yung binasa nating topic do sa verse 17, ito po ang pinaka-emotional na punto. Dito po ipinakita ng ating Panginoon Diyos na ang kanyang galit ay hindi huling salita, kundi ang kanyang pag-ibig ang siyang patuloy na mananaig.
Kaya nga po dito si Zephaniah mismo ay sabi nga po itong si Zephaniah ay isa sa mga royal blood. Apo po siya ni Haring Hezekiah. Ano ho? At makikita po natin at mababasa po natin yan doon sa Zephaniah chapter 1 verse 1. Kaya siya po ay masasabi po nating royal blood. Pero makikita po natin dito, hindi po siya nag-focus sa pagiging royal blood. No ho? Kundi um, nag-focus po siya doon sa kaharian ng Diyos. No, ito po yung siya po ay naglingkod sa ating Panginoon Diyos. Isa po siya sa mga propeta, no? At noong panahon ni Haring Hosayas, ano ho, doon sa mula po sa 609 hanggang 640 BC. Ano, isang reformistang hari, no po, itong si Haring Hosayas na nag-restore ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga pero no, kahit na may revival, nakita natin na nagkaroon doon ng revival, no ho, ay malapit nang dumating, ano ho, o sabihin niya ay yung judgment ng ating Panginoon Diyos sa Juda dahil sa kanilang paulit-ulit na pagtalikod sa ating Panginoon Diyos, no? Sige, tunghayan po natin yon doon sa Zephaniah chapter 1 verse 4 hanggang 6. Paparasahan ko ang lahat ng mamamayan ng Juda at Jerusalem. Wawasakin ko rin ang dakong ito ng mga nalalabing bakas ng pagsamba kay Baal at lubusan ng malilimutan ang mga paring naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. 5. Kabilang dito ang mga umaakyat sa kanilang bubungan upang sumamba sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Ang mga taon kunwari nanunumpa sa pangalan ni Yahweh, ngunit ang pangalan naman pala ni Melcom. 6. Silang mga tumalikod sa mga paglilingkod kay Yahweh at hindi na humihingi ng patnubay sa kanya. Amen. Kaya mapapansin po natin, ito yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito yung sinasabi po dito na bagamat sinasambit yung pangalan ni Yahweh o ng Panginoon Diyos, pero doon sila humaharap sa mga Diyos-Diyosan, no? Yung tinatawag nga nilang si Malcolm. Ano ho, na sinasamba ay si Balaam, no ho. Ito yung pinakita po doon, ano, na may mga sign ng buwan, sign ng araw, at iba-iba pang mga sign na nagpapakita o ginagawa, no, na parang mga tao na mayroong mga sign na gano'n na inilalagay. Kaya nga po dito ay pinapakita ng Panginoon Diyos yung kanyang pagwasak, ano, yung judgment. Naman nakikita rin natin. At ito rin yung sinasabi sa eschatology, pagtatapos ng the end times, ano ho, na pagdating ng Panginoon, na kung tayo ay sumasamba sa ibang Diyos, no, ibig sabihin yung mga Diyos-Diyosan, ito po yung pagwasak ng Diyos, no ho, sa sangkatauhan. At katulad din po nito na ipinapakita sa atin ng Panginoon. Kaya nga po dito sa Zephaniah 3:17, ipinapakita ng ating Panginoon Diyos ang kanyang dalawang mukha, no, bilang mandirigma at Ama, no, o yung ating Diyos Ama na nasa langit. Kahit na siya ay malakas, no po, para iligtas tayo, no, doon sa verse 17, sabi niya, He is a mighty warrior. Mamaya, tunghayan po natin, hindi siya yung tipong strict o galit na Diyos, no ho. Sa halip, siya po ay nagdiriwang sa atin, ayon dito sa ating talata. Bakit? Dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya binabanggit ang mga kasalanan natin at nakaraan. At dito po sa ating talata, sa unang bahagi, sinabi niya, warrior who save o mandirigmang tagapagligtas. Ang salitang warrior, dito po ay sabi nga ay givor. Kaya po makikita natin may mga word na El Givor. Ikaw yung Diyos ng aking warrior. Ibig sabihin po ng givor ay warrior. No? Yung, may mga church na sinasabing they are El Givor. Yun po ibig sabihin noon, kahulugan noon, is ang ating Diyos, ang ating warrior. No? At ginamit din ito para sa ating Panginoong Hesus. Doon sa Isaiah 9 verse 6. Sige, tunghayan po natin doon. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibinigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan, sabi nga doon,
He is a wonderful counselor, mighty God. No, El Gibor. No, yan po yon. At yung warrior who saves na tinutukoy po natin dito sa Zephaniah 3 verse 17 ay katulad din po nito. He is the wonderful na nagre-represent sa ating Panginoong Kristo. Kaya kung si Kristo ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas natin, He is El Gibor. He is the warrior, no, sa ating buhay. Pinapakita nito ang parehong Diyos ng Old Testament at New Testament. Ang ating Panginoong Kristo ang nagligtas sa Israel sa Red Sea at siya rin ang nagligtas sa atin sa krus. He is our Savior. No, si God ay hindi passive. Patuloy po siyang lumalaban. Kaya makikita natin sa Old Testament, although Spirit ang ating Panginoon Diyos, by the time He is also the one who saves. Kaya nga sabi nga niya doon, di ba? Exodus 14 verse 14. Sige po, tingnan natin yun. Exodus 14. Yes, verse 14. Ipinangtanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Amen. Be still and know who is our God. No? He is our God. No? Be still. Manatili tayo. Kahit sa mga problema o spiritual warfare, hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Halimbawa, nung ating Panginoon Hesus ay namatay sa krus, tinalo niya ang alin po? Yung kasalanan at kamatayan. Kasi muli siya nabuhay. Hindi siya nanatiling patay. At yung mga kasalanan at yung kamatayan ng sino man tumanggap sa Kanya, dahil siya ay namatay at muling nabuhay, siya rin yung muling mabubuhay sa atin kung tayo mamatay. At hindi na dahil sa ating kasalanan, kundi dahil sa katwiran at dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya tayo naligtas na hindi natin kayang ipagmalaki dahil sa tayo ay mabuti, dahil sa kung ano yung mga donasyon na ating ginawa, sinasabi nating kabutihan. Hindi na po yan doon, kundi dahil kaya natin nagagawa ngayon ang kabutihan ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo po ay masasabi natin, kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, masasabi mong ikaw ay ligtas na. Kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, ang sign po niyan, sinusunod mo ang ating Panginoong Kristo. Ma-attend ka ng Bible study, patuloy kang inilalagay mo sa lahat ng sitwasyon mo si Kristo. No? Sa iyong hanap buhay, sa iyong paglalakbay, sa iyong trabaho, nandiyan si Kristo. Nakikita mo si Kristo. Diba? Sabi nga sa atin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yeah. Siya ang tagumpay. Kung ang ating lahat ng iniisip, ginagawa, sinasabi ay nandiyan si Kristo, ang sa atin ang tagumpay. Kahit spiritual warfare, ang masasabi nating labanan mo. Yung anxiety na meron ka, sakit, addiction, o sabihin na natin brokenness, hindi ka nag-iisa. Ang ating Panginoon Diyos, ang original na Savior. He is our Savior. Sabi nga, doon sa Revelation 19 verse 16, meron po siyang tattoo sa balikat eh. He is the King of Kings. Ang hari ng mga hari. Di ba? Ito ngayon po natin yon. Revelation chapter 19 verse 16. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yeah. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya kapag feeling mo, walang makapipigil sa kalaban, o yung parang feeling mo, parang talo ka na sa stress, temptation, o takot, tandaan mo, si God mismo ang kalaban ng kalaban mo. Ulitin ko. Kapag feeling mo, yung stress mo, anxiety, fear, temptation, fear, name it, everything, lagi mo tatandaan. Si God mismo ang kalaban ng kalaban mo. Kaya kung nahihirapan ka, na-stress ka, may temptation sa'yo, natatakot ka, si Lord mismo ang kalaban ng kalaban mo. He is always with you. He will never leave us nor forsake us. Kaya nga sabi niya, He rejoice over you. Dito sa talatang ito. Siya ay sabi nga, ay nagdiriwang ng buong saya. Kaya nga 'di ba pag tinanggap natin sabi ng gospel ng John, Luke, Mark
at Matthew, di ba? Ang sino mang tao na tumanggap, no, sa ating Panginoon Kristo bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Even sa Romans, sinabi rin po yan. No? If you confess that Jesus Christ is Lord, you will be saved. No? At sabi nga doon sa gospel, libo-libong anghel, ano, pati ang Diyos ay nagdiriwang kapag tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Hindi ibig sabihin na pumapasok ka sa gusali o sa building ay ligtas ka na. Hindi ho. Kasi ang gusto ng Panginoon ay ikaw. Yung puso mo na nabago. Yung puso mo na isinuko mo sa Kanya. Hindi yung puso mong patuloy na nagmamatigas. Kailan ka susuko sa Kanya? Pag hindi mo na kayang magbasa ng Biblia, hindi mo na kayang umattend, dahil nahihirapan ka na sa iyong sitwasyon, sa iyong kalalagayan. Sa Jewish culture, ang pagkanta ay tanda ng malalim na koneksyon. Halimbawa, ang Song of Moses. Pagkatapos tumawid sa Red Sea, ano pong ginawa nila doon? No? Umawit po sila sa Diyos. No? Kaya nga po kapag umaawit po ang ating Panginoon Diyos, ibig sabihin ikaw ay ang kanyang masterpiece. Di ba? Nararamdaman natin pag umaawit tayo sa Panginoon, di ba? Nararamdaman natin kakaibang pakiramdam. Ang hirap i-explain. No, pag ikaw ay lalo na, 'di ba, tayo ay nagpe-praise and worship sa Panginoon, pag tayo umaattend ng ating Sunday, o kaya sa ating Bible study, no, nararanasan natin yung presensya ng Panginoon. Bakit? Because we are the masterpiece of God. We are created to worship Him. We are born to praise Him. Yan po ang tunay na kadalahilanan ng tao. Kaya kung inilalayo mo yung sarili mo sa Bible study, sa mga gawain sa Panginoon, hindi naman ang Diyos ang nawawalan, kundi ikaw. Sinasayang mo yung sandali ng oras na makapagpuri ka sa Panginoon, sumamba ka sa Panginoon at maranasan mo ang presensya niya. And that is the real thing. Tandaan natin, we are created by God. Diba? Sabi nga doon sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. Ano po yan? We're created to do good works. At kasama po sa good works na yan, ang pagpakumbaba natin. Kasi doon tayo matututo kung ano yung dapat nating gawin sa mga Bible study. Paulit-ulit na tayo. Parang sira na tayo yung plaka. Bakit? Dahil ito po talaga ang kailangan natin. Hindi ka maliligtas nung parang yung a-attend ka lang ng church tapos kunwari iiyak-iyak ka na parang, Lord! That's hypocritically. Kung ikaw naman ay hindi talaga sumusunod sa Panginoon Diyos. You're just fooling yourself in your emotions. Tandaan nyo, too much emotion is danger or dangerous. Because you cannot feel. Hindi mo pwedeng utusan ng Diyos na yung emosyon mo. Ikaw ngayon, ang emosyon mo ay nasa Panginoon Diyos. Kasi ang gawain ng Panginoon Diyos is in every day and every minute in your life. Tandaan po natin, ang Diyos ay masaya para sa iyo. Parang proud parent po na nagpo-post ng achievements ng anak sa Facebook. Diba? Pag may mga achievements, no? Ang ating mga anak, no? Kahit kami ay medyo sabihin na natin ay malalaki na yung anak namin, no? Nagtatrabaho na si Casey. We're so proud, no? Nung nakaraan lang si Casey, hindi na nga lang namin na-post, no? Kasi nga po ay dahil sa meron lamang po kaming mga urgent matters na mas kinakailangan naming atensyonan, pero we're so proud, Hindi na namin na-post yun dahil sa sobrang busy this past recent weeks, no? Yes, and that's it, no? Kasi nga po ay aming anak ay aming pinapa-check up ngayon, no? Even kahit na siya may sakit, no? We're so proud of it, no? Na nakatatanggap pa rin siya ng award kahit na gano'n ang kanyang sitwasyon, no? Pero sa katulad po nito,
mas malalim ang kapahayagan ng Panginoon Diyos. Ang langit mismo ay umaawit para sa iyo. Diba? Sabi nga sa atin sa Luke chapter 15 verse 10, sabi po doon, Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang kasalanang tumalikod sa kasalanan. Amen. Yan po yun. Nagdiriwang ang langit. Kaya nga pag tinanggap, yan po yung sinasabi natin kanina. Nagdiriwang po ang langit. Kapag sinuko natin ang buhay, kagandahan po nun, pagka isinuko natin yan sa ating Panginoon, no? Yung mga kasalanan natin, hindi niya inaalala ng Panginoon. Kasi sinuko mo na sa Kanya. Pastor, paano yung paulit-ulit? Nagagawa. No? Pero lalapit ka na rin ulit sa Panginoon. Hihingin mo ng repentance. Kaya nga sa bawat pagkakataon, hindi natin sinasabing, Lord, hindi ko na ho gagawin ito. Imposible yan. Hindi mo kaya mag-isa yan. Instead, ask for Him, Lord, bigyan mo ko ng lakas para mapagtagumpayan ko ito. And He will guide you. He will lead you. Kasi the more na nananahan ka sa sarili mo, the more you fail. Tandaan mo yan. Hindi mo kakayanin yan. O hindi natin kakayanin yan. We cannot do it without God, without Christ sa buhay natin. Sa lahat ng desisyon natin. Only Him. Siya yung magtatagumpay sa buhay natin. Kaya kung madalas feeling natin na parang, Lord, disappointed ka ba sa akin? Minsan na natatanong natin yan sa sarili natin habang tayo nagdarasal. Pero ang totoo, ang Diyos nagagalak siya eh. Kahit sa mga maliliit na victories natin, no? Sabi nga, small progress is still progress. No? Kung tayo ay mayroong maliit na progress, maliit na hakbang sa patingin natin ay parang wala namang dating, no? Pero still progress yan. Kahit na nag-stumble ka, no, ang focus ng ating Panginoon Diyos ay ang future natin, hindi ang past natin. Kasi ang gusto ng Panginoon, you move. Mabago yung buhay mo. No, para ka nagiging viral sa video, no, kinakantahan ng Diyos sa langit. At ikaw ang dahilan ng kanyang saya o ng saya ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ang dahilan ng bawat saya at galak ng Panginoon Diyos. Sa tuwing tayo ay nababago, sa tuwing tayo ay nananahan sa Kanya, sa tuwing tayo ay sinusuko natin ang buhay natin sa Kanya, sa tuwing tayo ay pinipilit nating umattend ng Bible study kahit tayo ay parang tila ba pagod, inaantok, may sakit, mahina. If you choose Him, the victory is already there. Nandun na po agad ang victory. Bakit? Nagsasaya ang Diyos sa langit. Imagine ninyo yun. He is your audience. Hindi ang mundong ito. Our audience is our God. Siya ang laging nakatitig sa atin. Kaya nga dito sa talatang ito, nasabi rin, quiet in His love. Ang salitang quiet in Hebrew word is charash. No? Ito po ay pwedeng isalin sa manahimik o magpagaling. Ang isang halimbawa po nito ay yung talata mula dun sa Exodus chapter 21 verse 19. No? Sige po, basahin po natin para mapaliwanag natin ayos. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi paparusahan kung hindi ang sinuntok o pinukpok ay hindi mamatay at muling Exodus 21 yan. nakalakad kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay, siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa sa panahon na hindi niya naipagtrabaho. Yan po. Yan po yung isang principle na tinutukoy dito ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang emosyon, no? Sabi nga po ito ay active, no? Na humihilom sa sugat natin. Imagine niyo pinupok, sinuntok, binugbog, Ang amplified version po ay nagsasabi na making a mention of your past sins, no?
O sabi doon, making no mention. Hindi niya na po ano 'yon, hindi niya na po babanggitin of your past sins. Ibig sabihin, tapos na pong usapan sa nakaraan. Ano ho, tunghayan po natin yung Psalm 103 verse 12. Um, 103. Wait lang po. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun din niya inaalis sa atin ang ating mga kasalanan. Amen. So, ganun din po. No, ganun niya inaalis yung ating kasalanan. Hindi niya nire-remind sa atin ang mga mali natin. Sa halip, ang ating Panginoon Diyos, tahimik po siya ng pagmamahal para yakapin tayo ng walang salita. Hindi po ibig sabihin nun kinukonsinti rin tayo. Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos, manahan tayo na doon sa kanyang kalooban, no, hindi sa ating sariling lakas. Kapag sinisira tayo ng ating konsensya o ng mga tao sa paligid natin, sabihin natin, natahimik na nga si God sa pag-ibig niya. Bakit ako magpapastress dito? Hayaan ko na baguhin ako ng Panginoon Diyos. Hayaan ko na makita ko. No? Kaya nga pag nadadapa ka, huwag mo sisihin o parang sinasabi natin na pinarurusahan siguro ako ng Panginoon. O minsan parang pinupukpok siguro ako ng Panginoon parang doon sa bahagi na yun. Hindi ho totoo yun. No? Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos, maybe that is a reminder. Ano ho? Pero hindi po yun inilagay ng Diyos para mapahama ka. No ho? Pero inilalagay ho yun, ipinapakita at pinaalala ng Panginoon Diyos na may Diyos ka. Kung bakit ka nauuntog, kung bakit ka napupukpok, ay dahil din sa iyong maling pagpili. It's a consequence o consequences ng iyong maling pagpili. It's your wrong choice. That is the result of your wrong choice o wrong choices in your life. Hindi ibig sabihin na kaya ka nadapa, kaya ka nasaktan, kaya ka nagkaroon ng sakit, kung minsan, no, o kung bakit ka napapahamak, ay dahil sa pinarurusahan ka ng Panginoon, hindi because of your wrong choice. Hindi ka niya pinapagalitan. Sabi nga doon, di ba? Sa halip, hinihilot ka pa nga niya, di ba? Sa Exodus 21. Hinihilot ka niya. At yung puso, at ang puso natin ay, sabi nga, ay kanyang pinakakalma. Di ba? Dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya nga po ang pahayag na ito ay nagpapaalala po sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating pagkakamali. Ulitin ko ulit. Ang pag-ibig ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating pagkakamali. Sa halip na magpa-apekto sa mga negatibong kaisipan, piliin nating magtiwala sa pagmamahal ng Diyos, pagpapatawad. Yan tayo magtiwala. Tiwala tayo ng Diyos ang papatawad at ang Diyos ay patuloy na nagmamahal. Kaya nga dito rin sa ating talata, nabanggit po yung shouts of joy. O sabi nga ay talagang humihiyaw siya sa tuwa. Bakit? Hindi lang po simpleng ngiti. Sigaw ng saya ito. Parang, di ba, yung championship celebration. No, di ba? Yo! Di ba? Kahit nga tayo manunood ng halimbawa favorite team natin pag nag-champion yung favorite team natin, di ba? Tuwa tayo, labis ang galak natin. Di ba? Paano kung tayo na mismo yung nag-champion? Anong pakiramdam nun? No? Kaya nga po ang Panginoon Diyos, He is the champion. He celebrates sa bawat isa sa atin na tumanggap sa Kanya. Bakit? Dahil tayo ay nasa Kanya na. Hindi niya na tayo bibitawan. Hindi siya bibitaw kahit sa mga pagkakamali natin. Unless i-renounce mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Unless na gano'n ang gawin natin. Kasi sa end times, di ba? Yan ang gagawin ni Satanas. No, kinakailangang i-renounce mo si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kasi nga secure nila ang lahat. Lahat ng pangailangan mo, hindi ka makakabili ng pagkain, gamot, o ano paman nang hindi mo i-renounce si Jesus Christ. Yan po yung end times, no?
pagdating ng ating Panginoon Diyos. Pero kung ikaw ay nanampalataya na ngayon, hindi mo na mararanasan yon. Kasi sabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians, dadagitin niya tayo eh. Kaya nga kung tayo ngayon ay naniwala, nandun po yung source of joy. Kung bakit po sinabi dito sa Zephaniah 3:17. Kasi bakit? Kasi pagdating ng panahon na yon, i-snatch ka ng Panginoon. Kukunin ka ng Panginoon Diyos. Dahil ikaw ay pag-aari na niya. Kahit feeling mo invisible ka sa mundo ito, tandaan mo, you are the apple of His eyes. Star ka sa paningin ng Panginoon Diyos. Kahit pakiramdam mo ay hindi ka napapansin o walang halaga sa mundong ito, special ka sa paningin ng Diyos. Special po tayo sa paningin ng Diyos. Para po tayong isang bituin na nagniningning. Sabi nga ni Sharon Cuneta. No? Anong katen? Bituin, walang ningning. O yun. Diba? Tayo ay parang tila bituin. Walang, may nagniningning. Ano? Bituin, walang ningning tuloy, no? Sa kanyang mata. No? Tayo ay maningning sa kanyang mata. Kaya nga po dito ipinapaalala nito sa ating buhay, no? Na meron tayong halaga sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo sabi nga pinapaalala nito na ang ating halaga ay hindi nakabase sa pananaw ng mundo, kundi sa pagmamahal ng Diyos. Kung yan ang pananaw ng mundo, hayaan mo sila. Pero ang pananaw ng Diyos ay ang pagmamahal sa iyo. Yan ang pananaw ng Diyos. Nagmamahal siya sa iyo. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos isang practical application, huwag kang matakot. Kung ang Diyos mismo ang nagdiriwang sa iyo, anong karapatan ng takot na manatili sa buhay mo? Di ba sabi nga sa atin ng 2 Timothy chapter 1 verse 7? Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Matakot. Sama mo Diyos. Manatiling still, matatag. No? At dito sa pananatiling still, hindi rin kinakailangan nagmamadali. No? Kaya nga doon sa verse 17, no, being still ay hindi positivity. Ito'y pagtitiwala na siya ang mandirigma. Let Him fight for you. Hayaan natin. He is our mighty warrior who saves us. Kung ang Panginoon Diyos nagre-rejoice, mag-rejoice ka din. Kaya nga umattend ka ng Bible study. No, pag umattend ka kasi ng Bible study, umattend ka na katulad nito, daily devotion, you are rejoicing. No? Kasi pinipili mong mabigyan ka ng lakas ng Panginoon Diyos. Kung ang Panginoon Diyos ay masaya para sa iyo, dapat masaya ka rin sa Kanya. And worship is the best response to His joy. Kapag nagpupuri ka sa Kanya, pag sinasabi natin nagpupuri, hindi lang yung umaawit. Sabihin, uma-attend ka ng Bible study, paulit-ulit, no? Paulit-ulit ka, pastor. Oo, paulit-ulit. Kasi tigas din ulo mo eh. Hindi ka na-attend. Sorry po, no? Pero yun po yung totoo eh. Attend ka Bible study. Yun po yung totoo doon. Worship is the best response to His joy. Hindi ang sitwasyon mo. Ang Diyos na siya nagpapadala ng apoy para sa judgment, di ba? Doon sa Zephaniah 1:18, binasa natin siya kanina, ay siya ring Diyos na nagliliya para sa pag-ibig niya para sa iyo. Tungayan po natin yung Hebrews 12 verse 29, no? Sapagkat tunay nga ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupo. Yan. Yan yun. Siya rin yun. At yung pag-ibig na yan. Kaya ngayong araw na ito, January 16, 2026, araw ng Biyernes, maniwala ka. Siya ay nasa iyong tabi. Umaawit at handang lumaban para sa iyo. Nandiyan siya sa iyong tabi. Kaya nga sabi ni Zephaniah, di ba? Doon sa bago yung ating talata. Sige, tunghayan po natin yon.
Zephaniah 3, verse 16. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Zion, huwag kang panghinaan ng loob. Amen. Yun. Huwag kang matakot, Zion. Ikaw ang Zion, o tayo ang Zion, ang lugar na pinili ng Diyos para manahan. Kaya huwag kang papatalo sa takot mo. Huwag kang patatalo sa katamaran mo. Huwag kang patatalo sa anxiety o kung ano meron ka sa sakit mo. Huwag kang ilagay mo yung Diyos sa buhay mo. Ang Zephaniah 3 verse 17 ay reminder na hindi tayo dapat mabuhay sa takot o kahihiyan. Ang ating Diyos ay nasa tabi natin. Siya ang lalaban para sa atin. Maawit para sa atin at tahimik na nagmamahal para sa atin. Ang kanyang saya ay magiging lakas natin. Teka, Nehemiah 8 verse 10. Umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng mga bagong alak, bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Amen. Saya tayo kasama ng Panginoon Diyos. Kaya today, January 16, Friday, 2026. Sabihin natin, Lord, salamat sa pagdiriwang mo sa akin. Hindi na ako matatakot dahil ikaw ang nagdiriwang sa aking tagumpay. Hindi na ako magiging tamad sa pag-attend ng mga Bible study. Hindi na ako magdadahilan, puro katwiran. Attend na ako ng Bible study. Sabi nga, for the Lord your God is living proof na ang pag-ibig niya ay lakas, saya at katahimikan. He's the all-in-one sa buhay natin. Mga kapatid, dyan ako tatapos at purihin po ang ating Panginoong Diyos. Dito po sa ating napag-aralan sa Zephaniah 3:17. Ito po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kapag tayo ay malungkot o litong-lito, naalala natin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay may kapangyarihan, ay hindi lang basta nanonood, kundi aktibo siyang kasama natin sa buhay. Nakakagaan po ng loob isipin na ang Diyos ay natutuwa sa atin. Kahit na tayo ay nagkakamali o nabibigo, alam nating mahal niya tayo kahit ano pa man ang mangyari. Ang pagmamahal niya ay hindi nakabatay sa ating mga gawa, kaya malaya tayong maging tunay na tayo. Wala tayong pretensyon, hindi tayo nagpipretend. Sapagkat ang Panginoon ay alam ng Panginoon kung tayo ay mapagkunwari lang. Ang idea ng nagpapahinga ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Sa mundo pong ito na punong-puno ng gulo, ang pag-ibig ng Diyos ang ating sandigan. Ito'y matibay at hindi nagbabago. Sa ating pong kabuuan ng ating napag-aralan, ito po ay paalala na tayo ay minamahal ng ating Diyos. Hindi lang tayo basta nilalang, kundi tayo anak niya na kanyang kinalulugdan. Amen. Sa pag-iisip nito, natututo tayo magtiwala sa kanya at maggalak dahil siya ay laging kasama natin. Kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan, basta lumapit lang tayo sa kanya at sumangguni kung ano man yung ating mga desisyon sa buhay, sapagkat ang Panginoon po ay hindi nagbabago. Mula Alpha Omega, mula umpisa hanggang wakas, siya ay nagmamahal sa atin. So yun lamang po, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Alpha and Omega. Simula at ang wakas. Okay, purihin natin Panginoon Diyos. Ngayon naman po tayo dadako sa ating mga kapatid na ngayon kasama natin. Ang mga nagdiriwa. No? At kanina ay sa akin pong my recollection, sa aking mga naalala, bukod po dito sa ating comment section, nakita ko po dito yung mga nauna ay si Pastora Pe, si Ate Carmeline, at si
ang aming inaanak na si Janessa. Kaya una nating batiin sila ang pamilya Andal, Artillaga, pamilya ni Janessa, Azucena Tanyo, family, at ni Ate Carmeline, at ni Brother Arthur. No? Pagbati natin sa buong pamilya niyan, Andal, Artillaga, Tanyo and Azucena family. Pagbati natin kay Brother Arthur din, kay Julene, kay Pau, at kay Tyrone, at yan, no? At kasama rin natin yan sa, yan, ang Andal Artillaga family, si Sister Malu, Michelle, Avi, no? At ang kanilang ang manugang ni Pastora Pe, na si Mark, at ang kanyang mga apo, ano? Ayan, sa pagbati natin yan, ano ho, at sinundan po yan ito na nasa comment section natin, itong si ang Patual family mula po sa Villa Escudero, si Winnie Patual, no, kasama po natin, at pagbati sa lahat dyan sa Villa Escudero, at see you later, no, mamaya, diyan sa church natin, no, kay Kate, no, at sa kanyang magiging asawa, no, yan, at it's time now to celebrate, no, wedding celebration, no? Congratulations in advance. At ngayon, pagbati rin po natin sa mula po sa kapatid natin dito, tungo po tayo sa Seattle, Washington, USA, no? Pagbati natin sa Dow family, no? Pagbati natin dito kay Nurse Abby Dow, yan, sa mapagpalang umaga sa iyo, diyan. Yan, kila mamang Sister Abby, at sa iyong mga kapatid, at sa iyong fiancé, no? Yan. At pagbati rin natin sa lugar ng Liliw, Laguna. Yan, sa Arocena family, yan, kay Nanay Edna, no? At sa inyong mga anak, inyong mga manugang, at sa inyong mga apo, no? Yan. At yan, kasama rin po natin si Naigori dito sa ating tinatalakay, Naigori Benaluz, at pagbati natin, ganun din sa inyong anak, kay Joseph Capus. Yan, at pagbati rin natin sa mag-asawa, nandito si Ate Marta at si Kuya Chris Artillaga. Ano ho, isang magandang umaga po sa inyo dyan sa Bulaking Chaong, at pagbati natin sa Malasmas, Silang, Artillaga. Yan po sa inyo, na Marta at Kuya Chris, no? Sa mapagpalang umaga, God's morning po sa inyong lahat dyan. Yan, at sino pa? Yan. Kasama rin po natin si Sister Barbie Tatel. Yan, isang mapagpalang umaga rin po. Muli kasama natin, diyan sa Pila Laguna, at diyan sa Toliric Church, At malapit na anniversary nila, yan, sa pangunguna po yan ni Pastor Ed Srona. Yan. At yan, praying for 41st birthday of Amy Christine Malaluan. Yan. Happy birthday po. Happy 41st birthday kay Sis Amy Christine Malaluan. Yan. Yan, sa anak po ni Nay Edna Arocena. Sa mapagpalang umaga po, at happy birthday sa iyo, Sister Amy Christine Malaluan. Yan. At pagbati rin po natin kay ano pa? Yan, sabi ni Sister Abby, Amen. Thank you, Lord, sa buhay ng bawat isa. Yan, pag-iingat po sa mga po. Yan, praise God po. Yan, at kasama rin po natin ang ex-girlfriend ng aking partner. Joke lang, asawa po ni Architect Arnel, no? Yan po kasi ang aming biruan, no? Yan, si Ate Tina Capadosa, isang mapagpalang umaga, Ate Tina, sa inyo dyan, ni Architect Arnel, at sa inyong mga apo at mga anak dyan sa Kapas, Tarlac. Yan. Ano nga ba ang pagbati ng Kapampangan? Sige, mag-aaral po ako ng pagbati ng Kapampangan.
Oho. Yan, ng Ilocano. Yan. Hindi ko pa ho alam. I-re-register ko pa sa aking utak. Yan. Yan. Sino pa? Yan, kasama rin natin. Nabanggit ko na ba ang Nonoso family? Yan, batiin ulit natin. Hindi ako nakakasigurado. Yan. Batiin natin ang Nonoso family. Yan, sa pamumuno ni Ate Nela. Yan, syempre, sama dyan si Kuya Tony. At syempre, ang kanilang mga anak, manugang, mga apo. Yan. At pagbati rin natin kay Doktora Julia C, no, sa Osamis, no, pagbati po natin diyan, no. Ayan, kasama rin po natin sa Bible study at pagbati na rin natin siyempre kay Sir Dodong at sa kanilang mga anak, kay Johan, kay Kerwin at kay Jansen, no. Iyan. Purihin ng Diyos at pagbati rin natin kay Sister Wilma Mandigma, yan, dyan sa Lumban, Laguna. No? Yan, sa pagbati at pagbati na rin natin sa kanyang mga anak, yan, kay Naya at sa aking inaanak na si EJ, no? Yan, si AJ Arman. Yan, pag-iingat. Yan. Pag-iingat din po sa family ni Sister Babes Ramil na magtuturo sa malayong lugar. Yan. Ayan. Enjoy and God bless sa trip, Sister Babes and Kuya Ramil. And happy birthday ulit. Yan. At kasama rin po natin. Yan. Kasama rin natin. Ito si Nanay Remy Alinea. Yan. Kasama rin natin sa Bible Study yan kagabi. At pinag-usapan po namin yung Genesis chapter 12 mo. Napakayaman ng Genesis chapter 12. At pagpapakita ng halos katulad din ating pinag-aralan ngayon ng Zephaniah 3:17. That's all mga kapatid, at purihin ating Panginoon Diyos at tayo po dito magtatapos at sa ating pagtatapos ay tayo po ay manalangin. O Ama naming banal, Ama naming Diyos na makapangyarihan at Panginoon namin na tagapagligtas, O Lord. At sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, the Holy Spirit, O Lord, na siyang nagturo, naggabay, nangusap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw yung aming mighty warrior, Panginoon, ang aming El Gibor, O Lord, sa aming buhay na siyang nagiging kalakasan namin dahil ikaw ang aming Diyos na nagpapaalala at sa aming aral na ito na lagi namin kasama na ikaw ang siyang nagbibigay ng lakas kung kami man ay natatakot, nagkakasala, nalilihis. Ikaw yung Diyos na patuloy na nag-guide sa amin. On the moment, O Lord, na kami manumbalik sa iyo, immediately, Panginoon, ang response mo ay nandun kaagad. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa yugtong ito ay patuloy mo ipinaalala sa amin na ikaw ay nandyan lang. You are not, hindi ka malayo, Panginoon, at patuloy kang malapit sa aming paligid, O Lord, na siyang nag-iintay na sundin namin ang iyong kalooban. Sundin namin at tugunan namin ang pagmamahal, Panginoon, na kung paano ka nagpupuri at kung paano mo kami, Panginoon, iningatan, inahawakan, O Lord, ay nagpapaalala sa amin, Panginoon, ng iyong kabanalan at ng iyong kabutihan. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, at nararapat kang sambahin at purihin magpakailanman. Kaya, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas at patnubay. Alam po namin na hindi namin kayang ipangako ang mga bagay na ito dahil maaari kami mabigo, dahil hindi namin kayang manahan sa sarili naming lakas. Ikaw po ang ninanais naming magbigay sa amin at magtulak, Panginoon, upang bigyan mo kami ng tamang gabay, tamang pangunawa. Sa tuwing kami, Panginoon, ay tinatamad, sa tuwing kami, Panginoon, ay nangihina, sa tuwing kami, Panginoon, ay tumitigas ang ulo, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Dahil hindi ikaw yung Diyos na nagpaparusa, kundi ikaw yung Diyos na patuloy na nagmamahal at patuloy na umuunawa sa amin. Ikaw yung Diyos na patuloy na nagbibigay ng kasapatan sa lahat ng mga bagay upang kami ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng masaganang buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng ito, sa kagalingan, sa iyong proteksyon, sa iyong provision, sa lahat ng ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, especially ng aking anak na si Casey, O Lord. Salamat, Panginoon, dahil mas nagtitiwala kami, Panginoon, na ang iyong layunin ay mas mabuti sa lahat ng panahon. At sa bawat isa na may karamdaman, may mga pinagdadaanan, O Lord, o na
natatrap sa mga kasalanan. O Lord, dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po sila ng kalakasan upang ah, iahon mo, Panginoon, sa mga pagkakasala, lalo na sa mga sexual na pagkakasala, O Lord, o sa mga bagay, Panginoon, na nahihirapan na um, manumbalik sa iyo, Panginoon, dahil sa mga pagkakasala o sumunod sa iyong kalooban. Tunay, Panginoon, na ang iyong patnubay at gabay ay siyang nagiging katwiran namin, Panginoon, sa lahat ng ito. Bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang kasalanan, kakulangan, O Lord, sa aming buhay. Ikaw yung Diyos na aming El Gibor sa aming buhay. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. At sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasalamat. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is dying. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.